Sa mga taga-subaybay natin, unti-unti ka nang mamulat sa katotohanan ngayon. So ipagpatuloy natin ang ating topic tungkol sa tunay na kaligtasan. So dati, tinitake up natin yung tungkol sa iba't ibang sistema. So ngayon, we will make it more clearer and more vivid sa lahat ng mga nakikinig sa atin kung ano ba talaga yung daan sa totoong kaligtasan. So kung ito yung mundo natin, ang mundo natin ngayon ay may iba't ibang sistema. May iba't ibang gobyerno na dapat tayo ay magpapasakop. So saang gobyerno ba tayo dapat magpapasakop? Para sa kalooban ng Diyos. May mga tao na nandito lang sila sa tinatawag natin na eternal darkness. Yung mga tao na hindi naniniwala sa mga gobyerno. Meron silang paniniwala tungkol sa anarchy. Or kung hindi man anarchy, yung mga atheist, wala silang Diyos. Wala silang kinikilalang supreme being. They belong to this eternal darkness system. Hindi natin matatawag yan na system kasi wala nga silang pamamaraan para sa progression. So however, yung plano ng Panginoon is eternal progression. So walang hanggang pag-improve sa bawat isa sa atin. So may mga tao din dito sa mundo na tumatanggap sila sa tinatawag na dragon system. Ang dragon system, ang simbolo niya ay ahas or isang dragon, malaking ahas. So, ang dragon system ay negatibo kasi nga masama yan. Mayroon din namang positive serpent system. Kaya nga si Jesus Christ ay nagpapakilala din siya na siya yung ahas na itinaas ni Moses. So, mabuti na ahas. So, kagaya rin sa mga paniniwala ng Buddhism. Nahati naman sila. May Buddhism na hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila na ang kailangan lang sa tao ay virtue. Yung pagiging mabait lang sa kapwa. And then, hindi sila naniniwalang may Diyos. Pero may Buddhism naman na naniniwala sila na may darating pang the last Buddha or the fifth Buddha, the Maitreya. Ngayon, yung mga naniniwala na may darating pang the last Buddha, sila yung mga positive. Yung mga hindi na naniniwala, nandito sila sa negative. So dito sa mundo ngayon, whether lalaki ka man or babae, ikaw ay tatanggap ng iba't ibang sistema mula sa langit. So yung natanggap mo pala ay nanggaling yon sa first heaven. So kagaya ng sinabi dyan sa isang apostol, si Apostol Pablo, sinabi niya in the 2 Corinthians chapter 12 verse 2, sabi niya, I saw a man in Christ above 14 years ago, whether in body I cannot tell, or out of the body I cannot tell, God knoweth, such an one caught up to the third heaven. So ang pinakilala ng Diyos doon sa unang mga Israelite sa panahon ng Christianity ay 3 heaven lang. Pero actually, mayroon itong 10 langit na ipinakilala din ni Enoch sa Book of Enoch. So ngayon, aalamin natin kung paano tayo makakapunta doon sa highest heaven. Kasi nga dito sa lupa, ang ini-introduce lamang ng Diyos ay ang first heaven system, second heaven, and third heaven system. At kung hindi ka makapasok sa third heaven ng maayos, hindi ka rin makakapunta sa fourth heaven system. Kaya yung opposition, si Satanas, gusto niya na mananatili ka lang dito or mananatili ka lang dito. Ayaw ni Satanas na you will elevate, you will exalt. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, this is the time and this is the opportunity na ma-exalt mo na ang sarili mo sa pamamagitan ng Diyos na nandito na ngayon para makapasok ka sa third heaven. Pero kung hindi ka nagiging maingat,
tumatanggap lang ka lang ng kahit anong turo, tumatanggap ka lang ng kahit anong vloggers or nagtuturo ng katotohanan sa YouTube or sa Facebook, maaari kang makabalik ka pa rin dito sa eternal darkness. Dahil ito naman ang gusto ni Satan na mapabalik ka dito or dito or dito. Ngayon, ano naman ang second heaven? Okay, first heaven system, second heaven system. So hindi ko ma-explain ng maayos masyado ngayon, kaya susundan nyo na lang sa ibang video natin. Sa second heaven system, mayroong dalawang simbolo, the negative woman and the positive woman. Okay, ano itong second heaven system? Usually makikita natin ito, ang sistemang ito sa religion. Lahat ng relihiyon sa buong mundo ay gumagamit sila sa second heaven system. Okay, so ang mga anghel na yan ay nanggagaling din sa langit. However, they came from the second heaven. That is, ang dinadala nilang sistema dito sa lupa, mga anghel din sila. Kaya nga kapag may narinig tayo, mga leader ng mga churches, sinasabi nila na sila nga daw ay isang anghel na nanggaling din sa langit. Kaya nire-respeto din naman natin yun dahil part din yun ng plano ng Diyos na may mga anghel talaga na magmumula sa langit at pupunta dito sa lupa at nagtatayo sila ng mga churches dito sa lupa. Gumagamit din sila ng Gospel of Jesus Christ, nagtuturo din sila ng Ebanghelyo at gumagawa sila ng mga churches at nagkukumbinsi din sila na makapasok ka sa kanilang religion. So kapag namatay ka, kapag doon ka lang sa kanilang religion, ikaw ay kukunin din ng mga anghel nila papunta sa langit. Pero saang banda sa langit? Kapag religion lang, you will stay in the second heaven. Okay Brad, mayroong negative at positive. Kasi nga, sinabi ni Jesus Christ in the parable of 10 virgins, there were wise and there were foolish virgins. Ano ba yung virgins? Babae, of course. Okay, lahat ng mga relihiyon sa buong mundo ay inihalin tulad ni Jesus Christ o ng mga apostol sa isang babaeng nagmamalinis. Kaya nga kapag papasok ka sa isang religion, they were teaching you the best na magiging malinis ka sa iyong spirituality. Kaya itinuturo sa iyo ang lahat ng mga batas dyan sa Bible. However, sinabi ni Jesus Christ, hindi pa yan sapat. Kaya nga yung mga Hudyo noon, they are striving to obey the law, but they didn't achieve the real purification. Kaya nung dumating na ang hari, Jesus Christ, hindi sila naligtas kasi hindi naman sila tumatanggap. Now there is a prophecy na dito sa Pilipinas, magmumula ang tinatawag na third heaven system. So ito na yung trabaho ng inyong lingkod, Lord Rene, na kung sino man ang tumatanggap sa atin at tumatanggap sa ating mensahe, sila ay tumatanggap kay Jesus Christ at they belong to the third heaven system. Kaya tinatawag ito na the most high mission or the most high king on earth. Okay, so we are now belonging to the third heaven system. Okay, ano ba itong sistema? Okay, you have to search na lang to the internet kung may panahon ka kung ano ba talaga yung system. Kasi yung iba, hindi pa masyadong alam kung ano talaga ang sistema. Okay, sometimes the systems might be in a form of government. So, kagaya ng gobyerno ng mga bansa, sila ay may pattern of what system they are adhering or they are belonging. So for example, dito sa Philippines, ang ating government, that is a woman system. Okay. Kaya nga sa ating preamble sa Philippine Constitution, sinabi dyan, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God in order to build a just and humane society. Okay, it belongs also to the second heaven system. Kaya nga ang ating constitution, mayroon siyang April 8371 to seek sovereignty. Sa paghanap na sa totoong hari ng Pilipinas, ang third heaven system. So, but it doesn't mean na kukontrahin natin ang ating gobyerno. We have to serve kasi that is our mother. The mother covenant of us Filipino people. So, we have to respect and support our government. Okay, so ngayon,
Saan ba mababasa yan, Brad, na inihalin tulad ni Kristo o ng mga apostol ang isang relihiyon sa isang babae? So if you belong to the church today, yung kagaya ng mga Roman Catholic, Sabadista, yung Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Born Again, Pentecostal, Miracle Crusade, Baptist, so lahat ng mga religion, Muslim, ay napabilang sila sa second heaven system. Okay, so ngayon may dalawang uri, sabi ni Jesus Christ dyan sa Matthew chapter 25, na may foolish and wise virgin. Ang wise virgin ay tumatanggap sila pagdating sa hari, ngunit may mga religious people naman na hindi sila tatanggap. Negative ang sign nila, kaya tinatawag sila ni Jesus Christ na foolish virgin or mangmang. Kung sa Bisaya pa, danghag. So napakasakit pakinggan yan. Kaya yung iba, pag sasabihin natin yan, nasasaktan, hindi na magla-like, hindi na magpapalo kasi nasasaktan sila. Masakit kasi ang katotohanan eh. Hindi naman tayo ang nagsulat dyan. Si Matthew ang nagsulat dyan at nagsabi si Jesus Christ na danghag talaga or mangmang, or in other form is ignorant of the coming of the king, of the real king, the emperor king. Kasi ngayon, pagdating natin ngayon as an emperor king, kapag tumatanggap, they are considered as wise, but if they will not accept us, they are considered as foolish virgin. Okay, kailan ba maisilang ang totoong Most High King dito sa Pilipinas? Kaya nga mayroong hula dyan sa chapter 4 ng Daniel. Sinasabi dyan, that is 7 times from the fall of Babylon. Okay, the first meaning of that is prophetic days. That is 2,520 years from the fall of Babylon. That is 1981 na isilang na ang hari, ang Emperor King dito sa lupa. So nandito na sa inyong harapan ang inyong Lord Rene. Ito ang Emperor King ng highest heavenly government. At ang lahat ng tumatanggap dito ay they belong to the third heaven system. Okay, which is the highest heaven on earth. Kasi nga dito sa lupa hindi pa ini-introduce ng Diyos ang fourth heaven, kasi hindi ka makakapasok sa fourth heaven kung hindi ka tatanggap sa totoong hari dito sa lupa. Kasi sa paraiso, sinabi ni Enoch, okay, meron ditong isang video, hindi ko maipakita sa inyo, pero pwede ninyong pakinggan ito, ang sinabi ni Enoch. These are the angels that mated with humans and made the Nephilim giants and demons. The Watchers are described as looking like humans, but giant in comparison. There are 10 heavens in the book of Enoch. Some of the beings Enoch seen in the higher levels of heaven frightened Enoch so much that he fell down in terror. The first heaven is directly above the firmament. The firmament is described as some kind of barrier surrounding the earth that has another body of water above it that is bigger than every ocean on earth, according to the book of Enoch. The second heaven is a prison for the fallen angels. The third heaven, Enoch. Okay, the second heaven is the prison of the fallen angels. So, kaya nga, kapag tumatanggap ka sa second heaven, maring makakarinig ka ng mga mensahe na nanggagaling nga daw sa isang anghel. But this system ay nanggagaling, ito ay tinatawag ito na prison of angels. Kaya nga kapag tumatanggap ka nito, you belong to those angels who belong to the prison state. So kaya yung earth natin, tinatawag ito na terrestrial planet, kasi nga most of the angels na nandito ay nanggagaling talaga sa second heaven. So ipagpatuloy natin. Enoch saw was a heaven full of paradise for the righteous people. However, there is also another side of this heaven that is similar to hell, and it's for the unrighteous people. Okay nga, dito sa third heaven, this is full of paradise. Kaya nga kapag nakapagpakinig ka ngayon ng mga kaharian, kingdoms, mga religions dito sa lupa, they will introduce to you the Garden of Eden daw. Nandito sa aming lugar ang Garden of Eden, nandito na daw ang paradise. Itinuturo nila sa kanilang religion because they are restoring, ipinanumbalik nila ang paraiso dito sa lupa. However, mayroong warning din dyan si Enoch na dito sa third heaven system, maaring matagpuan mo rin ang hell
or ang impyerno. So kaya nga, kapag hindi ka sumusunod sa totoong Most High King at doon ka sumusunod sa ibang hari at reyna, still hindi mo natanggap ang totoong kaligtasan, kasi nga alam natin ang devil ay napakatuso. Siya nga ang pinakamatalino sa lahat ng mga created by God. All of the angels created by God, isa din siya sa mga matalino. Kaya nga ang lupa ngayon, kapag may nagdadala ng third heaven system, huwag ka agad tumatanggap. Pwede kang makinig pero huwag kang tumanggap agad, kasi maaari kang mapabilang pa rin sa kaharian ng serpent system. Kasi nga noong ipinakita ng Diyos kay Moises ang paraiso, nakita niya doon si Adan at si Eva at ang ahas. Kaya nga sa paraiso nakakapasok pa rin ang ahas. So hindi ibig sabihin na nagtuturo ng paradise dito sa lupa ay kaligtasan na. Kaya nga dapat tayong mag-ingat. Kaya sinabi diyan ni Jesus Christ, marami ang magdadala sa aking pangalan at ililigaw ang marami. So ang iba kasi kapag nagtuturo na ng Bible, nagtuturo na ng Biblia, nagtuturo na ng Jesus Christ, at nagtuturo ng paraiso, maganda ito, susunod na ako, ito na ang totoong kaligtasan, magaling naman ang aming pastor. So yan ang mga tao na madaling malinlang. Pero ang mga tao na wise, hindi sila basta-basta na naniniwala at they are really striving to test whether that is of God or that is not of God. So ngayon, ang iba naman ay masyado silang concerned sa kalinisan. Kaya yung iba, they still belong to the second heaven system. So kapag you are only concerned of cleanliness, kasi yung iba hindi naniniwala sa atin kasi may nakita daw silang kamalian, marumi tayo sa kanilang paningin. Dahil ang second heaven system ay concern of cleanliness. Kaya nga sinabi dito sa sa James chapter 2 verse 10, yung mga itinuturo ng mga apostoles, ito kasi ang the primal concern ng mga apostoles, ang second heaven system. Kaya doon sa James chapter 2 verse 10 sinabi dito, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. So isang pagkakamali mo lang, although may maraming utos diyan na sinusunod mo at halos nasunod mo na lahat, nagkamali ka lang ng isa, para sa kanila masama ka na. Dito naman sa atin sa third heaven system, iba. Kaya nga tinatawag ito ni Jesus Christ na the rewarder of your action. Makikita din natin ito sa Matthew. Pero explain muna natin ito. Okay, sinabi dito, ang woman system, whoever keeps the whole law, sinunod mo ang lahat ng mga batas, but stumbles at just one point, is guilty of breaking all of it. Kaya nga kapag papasok ka sa religion, kahit na anong kalinisan mo, nagkakamali ka lang ng isa, masama ka na sa kanila. Kaya nga, ang mga kapitbahay mo kapag religious people, kahit na anong kabaitan mong gagawin, gumagawa ka ng 10 kabaitan sa kanila, 10 mabuti, nakagawa ka lang ng isang kamalian, masama ka na para sa kanila. Pero dito sa atin, sa third heaven system, kapag sumusunod sa highest heavenly government, kung nagkakamali ka ng isa, yun lang ang titingnan naming mali sa'yo. Hindi yung buong pagkatao mo. Kasi nga, yung natin dito is parang mayroong grading system. Kaya nga, tinatawag ito na glorification day or the day of exaltation. Kasi nga, hindi lahat ng mga ginagawa mo ay binabantayan natin. Kung nagkakamali ka lang ng isa, okay lang yun. At least ginawa mo naman ang iyong best. Alam naman natin kung gaano nga niya paanong paraan nag-strive ang isang tao para sa kanyang perfection. So hindi natin agad siya din ginajudge sa kanyang pagkatao dahil nandito nga tayo sa third heaven system. So pasensya na nahihirapan ako sa pag-explain, nahihirapan ako sa kalisod kasi hindi nga ako Bisaya, hindi nga ako Tagalog, ako nga ay isang Bisaya.
Kaya pasensya at hindi ko masyadong ma-explain. At least hindi nga ako magaling talaga sa lingwaheng Tagalog. At ang importante ay na-explain natin ng maayos kung ano ang mga sistema dito sa the first heaven, second heaven, and third heaven system. So, doon sa mga gustong tumanggap sa third heaven system, mag-message lang kayo sa ating numero 0906-774-8986 at isend yung mga pangalan at address or cellphone number para magiging member kayo sa third heaven system. So, hindi dito kasi nga ito ay tinatawag na hell. Hindi pa rin ito. Mag-ingat ka sa third heaven kasi maaari kang magkakamali.